agad tayo magsimula. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam ang nalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka natin ng talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman. Ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of IOS na IOS sa DOST Management. Mga kaagham, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo para sa panibagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agree 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Doreen Custodio, at samahan ninyo kami tuwing araw ng Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating mga makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa ating talakayan tuwing Lunes ng hapon. Nandito muli kami, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Nais po naming batiin ng isang agham na ramdam na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon, walang iba kundi si Dr. Julio Cesar V. Sicat. So binabati rin po namin ng aming mga Assistant Regional Directors, ang aming ARD for Technical Operations, Boss Romy, good afternoon po. ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, hello po Ma'am Belen, and ARD for Field Operations, of course, ARD Maricel Sicat. Ang aming mga provincial directors, binabati rin po namin, pati po ang lahat ng staff na bumubuo po ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. At syempre, binabati rin po namin ng isang agham na ramdam na hapon ang lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Dionisio G. Alvendia, kasama na rin po ang buong team ng Radio Agree. Nais din po naming batiin ang buong team ng Access Network Cable TV, pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan. Noong nakaraang linggo po ay para sa pinakaunang episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4, nakasama po natin si Sir Keno Michael Uy ng Lestix Incorporated. Pinag-usapan natin yung tungkol po sa Earthboard, kung natatandaan nyo. Isa itong eco-friendly and sustainable na alternative sa plywood at synthetic boards na gawa sa coconut husks. Yan. Tama. So, yun po si Lestix Incorporated sa pangunguna po ng kanilang ni Sir Keno Michael Uy and sa lahat po ng staff na bumubuo po ng Lestix Incorporated. So, good afternoon po sa inyong lahat. So, tama, nalaman natin yung innovation na ito ay comparable and of course, comparable siya sa existing na sa market na construction materials. So, bukod sa pagiging abundant ng coconut husk sa ating bansa,
at gayon din sa ilang probinsya ng Central Luzon, specifically sa probinsya ng Aurora, ay tunay namang beneficial and promising yung technology or yung innovation na hatid ng Lestex Incorporated through Earthboard. Ayan. So dahil compared nga raw sa plywood na gawa sa sheets of wood, ay pwedeng magkaroon or subject to hollow space or deformities. So unlike doon kapag ginamit natin yung Earthboard na maliliit yung, syempre, yung fiber na gawa sa coconut husk is mas maliliit, so mas madaling i-compress and mas compact siya. Kaya, kumbaga, malilesen yung deformities or hollow space. So, dagdag pa rin nito yung significantly lower yung absorption ng Earthboard compared sa ibang construction materials na existing sa ating market, na malaking tulong kasi, di ba, yung Philippines is lumigmig, sabi nga nila, mataas yung humidity. Isang country ang Philippines na mataas yung humidity. That's why, napakaganda po ng innovation ng Earthboard, to which yun nga, lower yung moisture absorption po nito. And imagine, turning waste into something so valuable, di ba, partner? So, napakaganda talaga ng innovation and of course, the advocacy of Lestex Incorporated. Tama ka dyan, partner. At dahil sa malawak na nga naniyugan sa ilang parte ng ating bansa, at sa Central Luzon na rin, ang waste product nito gaya ng coconut husks na kadalasang itinatapon na lamang ay nagawan pa ng Lestex Incorporated ng bago at innovative na product na tiyak na safe at eco-friendly and sustainable din siya, di ba? At kinikilala na nga natin na tawag na Earthboard. Kaya ngayong linggo ay pag-uusapan naman natin ay related din sa isa pang major commodity ng ating bansa at ng specifically ang Central Luzon. Ito ay ang palay. Kaunting kaalaman lamang po, base sa data mula sa Philippine Statistic Authority mula July hanggang September 2025, ay nakapag-produce ang Pilipinas ng 3,748,511.44 metric tons ng palay. Ang Central Luzon ang nakapag-produce ng 385,101.08 metric tons nito, meaning 10.3%. Malaki yun, no? Ang naambag ng rehiyon sa national rice production sa quarter na iyon. Pinakikita rito na talaga namang yung Central Luzon, most specifically yung Nueva Ecija, lives up to its name as the rice granary of the Philippines. Yes. Simula bata ko, so kilala na yung Nueva Ecija, sabi nga nila, rice granary of the Philippines. So, syempre, ganito karami yung nako-contribute ng Region 3 or ng Central Luzon natin. Dahil, of course, sa ating mga masisipag na mga ka-agri or mga magsasaka. So, saludo po sa ating mga magsasaka. And good afternoon po sa inyong lahat. At sa tulong na rin, syempre, ng mga kagamitan at technology na nagpapadali sa talaga namang, kumbaga, yung mahabang proseso ng mula pagtatanim hanggang pag-ani ng palay. Kaya naman po sa episode na ito, para sa episode natin ngayong araw, ay pag-uusapan natin ang isang teknolohiya na higit na makakatulong sa ating mga magsasaka. Kasi dahil dito ay nai-increase daw ang utilization ng mga hand tractors and at the same time, nare-reduce naman yung mga gastusin sa farm level mechanization na syempre very beneficial para sa mga farmers, rice field owners at sa mga planters. So, without further ado, sama-sama po natin kilalanin hindi lamang yung technology na ito, kundi pati na rin ang makakasama natin ngayong hapon sa makaagham nating talakayan. So, he is a graduate of Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Rizal Technology University, and he is currently taking his Master's in Business Administration at University of Rizal System, Binangonan. So, marami na rin po siyang nasalihang trainings tulad po ng CNC Programming Operations, MIG or MAG Welding on Carbon Steel Plates, Electroplating Processes, Fixed Axis and Multi-Axis Milling, at Non-Destructive Testing. So, mula po sa DOST, MIRDC or Metals Industry Research and Development Center, kilalanin po natin ang Senior Science Research Specialist ng Technology Advisory and Business Development Section ng MIRDC's Technology Diffusion Division. Walang iba kundi si Engineer Ray N. Mariposque. Isang makaagham na Hello po, hapon Engineer. po sa lahat. Good afternoon po.
Good afternoon po, sir. Kumusta po, sir? Ay, ayos naman po, ma'am. Ayun. So, sir, ano po ba yung main po na ginagawa po ninyo dyan at ng mga kasamahan po ninyo sa DOST-MIRDC Technology Diffusion Division? Ayun. So, yung office po namin, ma'am, kami po yung nag-handle ng pag-transfer ng mga na-develop na technology ni MIRDC dun sa ating mga fabricator na sila naman yung magbebenta sa ating mga end user na mga farmers. Ayan po. Okay po. So, ayan. Sir, ikaw partner, baka may For question ka? clarification na lang din po, sir. Yung MIRDC po mismo, ano po ang yung goal po nila, Yun na. mission, vision? Opo. Yun po, sir. So, sa MIRDC po, kami po yung ahensya ng DOST na nangangasiwa, or hindi naman nangangasiwa, no? Pero kami yung center na engage sa bakal. So, lahat ng klase ng pagmamanufacture, related sa metals, ayan, sa MIRDC po yun. Okay po. So, sir, kumusta po pala yung, dahil nabanggit nyo nga po na yun po yung ginagawa po sa division po ninyo, sa Technology Diffusion Division. So, kumusta po yung feedback po ng ating farmers? Specifically po, baka most probably po meron na po tayong mga naging partner po ng mga agency or private public institution or association po sa specifically po sa Rice Granary of the Philippines, which is yung Nueva Ecija, and of course sa buong Central Luzon po. Kumusta po yung pagtanggap po or yung feedback po ng ating farmers sa mga technology po na binibigay po natin sa kanila or ipinapresent po natin sa kanila, Sir Engineer? Ayun po. Actually, ito pong technology natin, na-test po siya sa 3 region. Kasama na po yung Nueva Ecija. Naging maganda naman po yung feedback nung mga gumamit ng ating technology. So, mas gumaan daw po yung trabaho. Tapos, is mas maganda, mas naging maganda yung ani nila. Opo. Tsaka yung gastos, mas bumaba. Okay, so ayun po, nakaka-excite naman malaman kung ano po yung meron po sa technology and innovation po ng MIRDC po na ito. So, ayun, sir. Ayun po, sir. So, para po sa una po naming katanungan, maaari nyo po bang, nabanggit nyo nga po, maganda po yung feedback, pero ano nga po ba ito? Maaari nyo po bang ikwento kung ano po yung rice transplanter attachment ng DOST MIRDC at sino po ang mga naging katuwang nyong ahensya sa pagbuo nito? So, yung rice transplanter attachment po, so, dinevelop po siya together with PhilMec. So, tinulungan po tayo ng PhilMec or nagsama po si MIRDC at si PhilMec to develop po yung itong klaseng technology na to na pwede mong i-mount o pwede mong ilagay or tanggalin sa mga common hand tractor na makikita natin sa mga palayan. So, ginagamit na po yung hand tractor ng mga farmers natin sa land preparation. Ayun po, bago po sila magtanim. Then, ginagamit din po siya pag-transfer naman po ng mga naani. So, yan po yung nilalagyan nila ng kuliglig. Tapos po meron pong parang transport ng mga naaning palay dun sa pamalig. So, ngayon po, ang dinevelop nating rice transplanter is ini-utilize pa natin yung hand tractor. So, instead na gagamitin mo lang siya sa land preparation, transportation ng mga naani mo, pwede mo na rin siyang gamitin ngayon sa pagta-transplant. Ayun, so mas dumami po yung gamit ni hand tractor. Ayun. Ayan po kung makikita nyo po sa video. Opo. So, parang naging multi-purpose po siya, sir, no? Yes po. Yes po. Ayun, so PhilMec po pala yung naging partner niyo po sa pagbuo nito, and coincidentally po ang Radio Agri po ngayon, kung saan po tayo pinapalabas ngayon, broadcasting, ay ito po ang official radio station din po ng PhilMec. So, Hello po. maririnig din, opo. Maririnig din po nila itong mga to. Yes, sir. So, At yun po, sir, ano naman po yung pangunahing layunin po ng rice transplanter attachment po? Ayun po. So, yung pinaka-challenges po natin na gusto natin i-solve, syempre, alam naman po natin na
karamihan po sa mga farmers natin, hindi na po bata. So, karamihan po ng mga bata ngayon is nandito na sa cities. Dito na sila nagtatrabaho. Konti na lang po yung may kagustuhang magtanim. So, ngayon po ang ginagawa natin, dahil wala na pong available labor, nag-introduce po tayo ng technology na mas kaya ng bulsa ng ating mga farmers na hindi na natin kakailanganin ng maraming tao. So, alam naman po natin na yung mga available po sa industry ngayon, yung mga ride-on, higit 1 milyon yung price. So, yung sa atin naman po, mas competitive yung presyo niya. So, hindi po siya hihigit sa kalahating milyon. So, kung for example po, merong isang cooperative at ang budget nila is 1 million. Ang pwede nilang mabili sa ride-on, isa lang. Pero kapag gusto nilang bumili ng transplanter na na-develop ng DOST, kaya nilang bumili ng 4. So, maraming farmers yung makakagamit. Tapos, pangalawa pa po, is yung, di ba po kapag nasira yung mga ride-on na transplanter, ang hirap pong maghanap ng mga parts. Minsan, mag-iintay ka ng ilang araw. So, yung technology po natin, ang ginamit po nating materyales, ito po yung mga madaling ma-source dun sa palengke, sa bayan. So, kapag kunyari po, nasira siya, madali po siya mapapalitan. Even po yung fabrication methodology na, o kung paano po siya bubuuin, hindi rin po natin ginawang komplikado. Ginawa po natin siyang simple na kung saan yung mga kakailanganin nating equipment para mabuo siya ay available dun sa countryside or even dun sa mga bayan. So, bukod sa madali mong ma-source out yung raw materials, meron ka ding masosource out na pwedeng mag-repair no ating transplanter. Ayun. Ayun po. So, sir, recognize ko lang po yung sa nasabi nyo nga po na hindi lang po ang ina-address natin. Una po sa lahat, yung aging farmer po, ano? Kasi Yes. talagang significant po yung problema po na ito. Kasi nga, ayun, gaya po nang nabanggit po ninyo, na matatanda na yung age ng average age ng ating farmers. Yes. Kaya, kumbaga, as an encouragement po, ay ginawa nyo po itong rice transplanter attachment po na ito para kumbaga mas maging accessible hindi lang sa current farmers kundi pati sa mga future farmers po natin. And of course, sir, yung gaya po ng nasabi po natin na yun po, locally available po yung materials. So in case may sira or may problema, hindi lang po yung materials yung magiging available, kundi pati po yung fabrication methodology na mas naging, kumbaga, pinadali po natin. And of course, malaking tulong po yan for sure sa ating mga farmer. So, sir, paano naman po makatutulong po itong ating attachment or yung rice transplanter attachment po sa pagpapabilis po ng process po ng pagtatanim po? Ayun po. So, si transplanter po natin, pag kinumpara po natin dun sa manual labor, ang equivalent po na kakailanganin mong tao is 14 na tao para mataniman mo yung kayang taniman ni transplanter. So, syempre, yung labor cost po ngayon, medyo mataas na. So, na-eliminate nyo na po yung 12 kasi ang kakailanganin po natin sa transplanter ay isang operator tsaka po isang helper. So, 2 na lang po ngayon yung kakailanganin natin compared po dun sa 14. So, mas naging mabilis at saka na less po yung labor cost nyo. Yan. So, mas makakatipid po yung ating mga farmers. Oh, so from 14 na mano-mano, so 2 na lang po kapag ginamit po yung ating rice transplanter attachment. So napakalaking tipid po niyan talaga, sir. Sa labor cost, hindi lang po siya times 2 na tipid, hindi lang din po times 3, kundi times 7 na tipid po. Kasi ayun, sir. So, Tsaka imagine mo po yung, di ba, parang mababawasan nga ng 12. Pero yung 12 na yon, what if meron din silang rice transplanter attachment? Eh di napakarami pa nilang ibang nagawa, di ba?
Yes. And ayun po. So talagang mabilis and of course, cost efficient po yung Yes po. ating attachment na ito. Opo, yun sir. Ano naman po yung mga, syempre, ano po yung mga, sa mga nakasubok na po ng rice transplanter attachment, yun nga po, ano po yung feedback nila, ay yung mga sinabi nilang suliranin na na-solve nitong technology natin na ito? Una po siguro yung na-mention nila, nahirapan po kasi sila mag-source out ng mga labor. So kumbaga po parang nag-aantay silang matapos muna taniman yung isang field bago po yung sa kanila. So nung nagkaroon po sila ng transplanter, nung ginamit po nila yung transplanter, ang kinailangan na lang nila is yung anak. So sila po yung nag-ooperate, tapos yung anak po yung naglalagay ng manual seedling pagka naubos na. So na-encourage din po yung anak nila na makitang, madali na lang pala ngayon magsaka. Hindi na yung parang manual kang nakayuko, tapos nagtatanim. Then, yung ating po kasing transplanter, conforms po dun sa Philippine PAES standard, Yes. Philippine Agricultural Engineering Standards. Yung planting rows po natin is naka-base po dun sa naging pag-aaral na rin. Kaya mas maganda po yung yield. Sabi po nung ating mga farmers na nakagamit. Ayun po. Ayun sir, so nabanggit nyo nga po yung PAES, ano? So yan po para po sa mga fellow ABE. Ayan, yun po yung sinasabi po nilang Biblia ng mga Agricultural and Biosystems Engineers, so yung PAES. So yun po, dahil nabanggit nyo sir, nagko-conform po siya sa standards, kaya check po or sure po tayo na kumbaga yung pasok po dun sa standard or kumbaga minsan siguro above pa po dun sa standard yung na-achieve po natin na efficiency po nung ating rice transplanter attachment. So, sir, yung nabanggit niya rin po pala kanina, no, nakakatuwa po na yung sabi niyo nga po, yung dahil dalawa na lang yung magtatrabaho, si tatay na farmer at yung anak po rin niya. Kumbaga yun nga, yung ina-address po natin yung aging farmer. So, collab po yung kumbaga si father and yung son, gano'n. So, sir, paano naman po naiiba yung rice transplanter attachment po kung i-compare po natin sa traditional po na way ng pagtatanim po ng palay? Actually, ma'am, yung pagtatanim naman nila is parang similar lang. Pero yung preparation po, bago po nung actual na pagtatanim, yun yung pagkakaiba. So, si transplanter po kasi natin, kung mapapansin niyo po, meron po siyang seedling trays na para po siyang magazine na ikinakasama mo doon sa transplanter. Ayun po naman, pine-prepare. So, yung preparation po nung seedlings, yan naman po yung ituturo ni Pilmec. Kasi hindi po kami expert doon sa pag-prepare nung seedlings. So, si Pilmec po, sila po yung partner namin na nakakaalam kung paano po yung tamang paraan ng pagpe-prepare ng mga seedlings para po gamitin doon sa ating transplanter. Ayan po. Okay po, sir. So, ayun. Sir, bukod po sa farmers, sino pa po yung maaring makinabang sa paggamit nitong rice transplanter attachment po na technology po natin? Opo. Ang pwede pong actually marami pong pwede makinabang. Una na lang po yung mga fabricators. Sila po yung gagawa na pwede po nilang ibenta sa mga cooperatives o kaya naman po diretso sa farmers. Or pwede rin po silang gumawa at parentahan. So marami pong dalawang income na makukuha yung ating fabricator. And in the long run naman po, si farmer, makakatipid naman po siya dun sa labor, tsaka po dun sa yield. Kasi mas mataas daw po di hamak dun sa, kung manual po yung gagamitin nila. Ayun, sir. So, ibig sabihin po, dahil nga po Metals Industry Research and Development Center po tayo, no, kumbaga ang main po natin na, isa po sa pinakang tinutulungan natin yung ating mga local fabricators. Tama po ba, sir? Tama po. Po. Kasi yun, dahil syempre sila yung bubuo nung, ayun, sila rin po yung may
kumbaga nire-relay niyo po sa kanila yung method. Tama po ba yung fabrication methodology, engineer? Opo. So, parte po nung pag-transfer natin ng technology dun sa ating mga fabricators, tuturuan po natin sila kung paano po gagawin. Tapos ganito po may in-offer pa nga po si DOST/MI IDC sa ating mga licensed fabricators. So, kapag may mga parts po, part na kailangan po nung technology na kayang gawin dito sa MIIDC, magkakaroon po sila ng 50% discount. Wow. Opo. So, bukod sa tutulungan na namin sila kung paano buuin yung technology, is nag-o-offer din po kami ng discount sa aming mga facilities na gagamitin nila para mabuo yung technologies. Para hindi naman po sila mahirapan na kunyari po merong part na hindi nila kayang gawin, tapos medyo mahal dyan sa mga private na mga machine shops, pwede po nilang ipagawa rito sa MIIDC at 50% discount. Tama sir, 50 po? 50 or 15%? Opo, po? 50. 5-0, napakalaking Wow. deskwento naman po Opo. niyan pala. Akala ko 15 lang, 50 pala po, sir. Yes po. Ayun, so kalahati po yung matitipid nila kung Opo. sakali. Ayun, sir, connected po yun po, sa katipiran po, dahil nga po sa nabanggit niyo pong discount, ano, paano po nakakatulong ang technology po na ito para na mabawasan po yung gastos at labor po ng ating mga magsasaka? Ayun po. Siguro po kapag bibili sila sa unang taon, 2 taon, hindi pa nila ramdam. Kasi syempre po may acquisition cost pa rin yung technology. Yes, sir. Pero sa mga susunod po na taon, ayan, dyan na po nila mararamdaman yung katipiran. Dahil instead po na humagilap sila ng mga tao, sila na lang din po yung pwede nang magtanim. Actually nga po, pwede rin po nating i-offer sa farmers na bukod sa gagamitin nila, pwede rin po nila iparenta. Oh. Kasi syempre po, meron lang pong oras or panahon yung pagtatanim. And hindi naman po lahat sabay-sabay nagtatanim. So, may mga iba-ibang panahon din. So, pwede po nilang gawin yon para iparentahan naman yung kanilang transplanter dun sa ibang farmers o kaya cooperative. Opo. So, ayun. Sir, gaya po ng nabanggit po natin, talagang, ayun nga, yung sa tip na rin pong binigay, pwede po nilang parentahan. And, kasi, yun po, initial capital lang naman po yung, kumbaga, malaki, no po? So, kapag, ang tawag dito, ROI, kapag nakapag-ROI, so tuloy-tuloy na, ramdam na yung katipiran na nangyayari po sa kanilang operation. Yan, sa farming operation. And ay po, aside from that, yun nga po, yung nabanggit nyo pong pwedeng parentahan. So, hindi lang po yung pinaparentahan yung pwedeng makinabang. Or, hindi lang po yung nagpaparenta yung pwedeng makinabang dahil po sa kinikita. Kundi, pati na rin po yung magre-renta, of course, kasi hindi na po niya kailangan ng ganun kalaking capital para po dun sa operation po na kailangan niya sa farm niya. So, yun po. Opo. Kumbaga, mutualism or pareho pong nagbe-benefit yung sa isa't isa yung dalawa. Sir, I'm sure interested na yung siguro yung mga nakikinig sa atin. No? Pero sir, saang uri po ba ng makina ito yung maaring lagyan ng rice transplanter attachment, sir? So, yung ating transplanter po, nakadesign po siya dun sa mga hand tractors na design ni IRI. So, International Rice Research Institute. Meron po sila dong mga hand tractor design na libre naman. So, yun po talaga yung pinagbasihan ng design ni transplanter. Pero yung ideal po is dapat yung hand tractor po na yon is at least 9 horsepower yung capacity. Ayan po. So, kahit anong hand tractor naman po, basta same po yung ng size ng hand tractor ng IRI design at merong 9 horsepower, pwede na po siyang gamitin. Actually po, kung mapapansin nyo po dun sa aming brochures, 7. Pero mas prefer po namin ina-advise na 9. Nice. Kasi meron pong kapatid dyan si transplanter. Ayan po.
Okay. So, nabanggit nyo nga po, no, at least, ayun po, i-note po natin para po sa mga listeners natin na at least 9 horsepower po dapat yung ating hand tractor para po maging able po siyang, kumbaga, kayanin po na i-attach po si rice transplanter attachment. So, ayun. And hindi parang clarify lang po natin na hindi lang po sa ERI na design na hand tractor, pero pwede rin po sa iba, di ba? Pero, ayun, pwede rin po siya sa iba. Doon sa lang mga po tinry tagapakinig natin. nila, sir. Yes. Opo. Basta po yung laki po ng hand tractor, Opo. equivalent po dun sa design ni ERI, pwede po si transplanter natin. In case naman po na merong mga discrepancy ng konti, pwede naman pong mag-adjust dun sa mounting. Yes po, sir. Okay. So, sir, paano naman po nakakaapekto yung paggamit po ng ating rice transplanter attachment po in terms of quantity and quality po ng ating palay? So technically po, no, hindi naman po na kakaapekto dun sa quality kasi nagtatanim lang ako. Yung atin lang pong design is nag-conform dun sa PAES standard. Wherein, according po dun sa mga gumamit na magsasaka, mas tumaas daw po yung yield nila ng at least 12% po. Kung hindi po ako nagkakamali, 12% daw ang tinaas. Kasi kung yung manual labor po, hindi po nila na nakakount yung naitatanim nila. Yung si transplanter po kasi natin, meron po siyang specific na number ng palay na naitatanim. So hindi po marami, hindi rin po kulang. So may number lang po talaga siyang napipick at naipupunla. So dun po ang nangyayari, mas gumaganda raw po yung tubo at yung bunga yung palay mismo. Opo, sir. Sabagay po. Opo, ang tendency po kasi kapag halimbawa nagdikit-dikit or masyadong marami yung tanim mo ng palay, umaga mag-aagawan po sa sustansya na meron po yung lupa. Ganun po yung, Opo. kumbaga magiging tendency po nun. So, gaya po na nabanggit nyo, wala po siyang epekto in terms of quality ng palay, pero in terms of quantity po, sabi nyo po, tumaas yung yield as per yung mga na-transferan nyo na po ng technology by 12%. Ayun. So, napakaganda po nung effect nung rice transplanter attachment, di ba? Pero, curious lang po kami, sir, ano po ang papel na ginagampanan ng DOST MIRDC sa pagbuo ng mga makabagong teknolohiya tulad na nga po nito para sa sektor ng agrikultura? So, ito po siguro yung maganda ngayon, no? Dahil meron na po tayong collaboration with other agencies and other industries. Sa ngayon po, maraming technology na dinedevelop si MIRDC. Kung narinig nyo na rin po, no, yung sa iba-ibang industry. Meron po tayo sa farm, farm po like sa milkfish, sa shrimp farming, dun sa rice farming, ayan. So, naging forefront po tayo dun sa design. Pero po, sa tulong po ng ating mga partners, katulad po ni Pilmec, sila po yung nagbigay sa atin ng guide kung ano po ba yung requirements nung pagtatanim or transplanting. Then, yung ating mga specialist po dito sa MIRDC, sila naman po yung nag-design kung paano po maa-attain yung requirements na yon. Ganon din po yung ginagawa natin sa iba-iba pong mga agri-equipments. So, meron po tayong mga collaborator na agencies. Nagdi-discuss po tayo ano po ba yung mga requirement nila, requirement po ng end user, ano po ba yung gusto nilang klaseng technology. Yan. Dine-develop po natin dito. Yan. So, sir, tanong ko lang po, parang mostly po nang nabanggit po ninyo yung farm, rice farming, sa milkfish. Mostly po ba, sir, ang kinikater po ng DOST MIRDC ay agriculture po? Ay, hindi lang ma'am, marami din po. Meron din po kami sa defense. Meron din po kami sa pagko-collect ng basura Opo. sa mga rivers. Pagko-collect po ng water hyacinths. Meron din po kami sa metalworking. Yan po. So, lahat po ng may involvement yung metals,
ando dun po si MIIDC. Ayun. So, basta usapang metal. Opo. Ayun po, si MIRDC, kasi nabanggit nyo rin po, kumbaga, from agriculture to defense po, ano, kumbaga talagang varied. Malawak po yung sakop ni range. MIRDC. To which, ganun din po ang metals natin, marami po siyang gamit, napaka-useful. Yes. So, just like DOS MIRDC, ayun po, flexible, and of course, marami pong agency na public or private man ay pwede pong matulungan ni MIRDC. So, sir, dahil po, ayun po, nabanggit nyo nga po yung mga sakop po ni MIRDC. So, sa mga interested po sa pag-adapt po ng technology, specifically po itong ating rice transplanter attachment po, saan po sila pwedeng magtungo, sir, or pumunta po, or bumisita, and sino po yung pwede po nilang kontakin? Ayun po. So, kung interested po yung ating mga farmers, fabricators, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na Provincial Science and Technology Office. Kung malapit naman po kayo sa regional office, pwede rin po kayong pumunta ron. Kasi magkakonekta naman po tayo mabilis lang po yung communication. And kung medyo techy naman po sila, pwede po nila kami bisitahin sa aming Facebook page. Yung DOST MIIDC. Okay. Then, mag-message lang po sila doon. Or pwede rin po silang mag-email at mirdc@mirdc.dost.gov.ph. Then, isisi nyo lang po yung aming director, si Engineer Robert O. Dizon. Sige po, noted po yan, sir. Ilalagay po namin yan sa comment section later. So, yung sa email po ng MIRDC, and of course, yung CC po kay director po ng MIRDC. And yun po, para po sa ating mga listeners and viewers po, saan po pwede magtungo? Bukod po sa Facebook page ni DOST MIRDC, ay pwede pong pumunta sa nearest provincial SNT offices or regional offices ng DOST, to which pwede pong gagawin namin ng endorsement letter. Ayun, para po Yes po. i-send po namin kay DOST MIRDC. Ayun, thank you so much po, Sir Engineer. Meron lang pong question dito para po kay Sir. Sir, from Sir Teo Dalusong po, kasama na po ba ito sa package of technology na kasalukuyang pinamimigay ng PhilMec under the RCEP mechanization program, sir? Sa ngayon po, alam po namin hindi pa. Pero yung technology naman po ay ready naman po kung interested po silang makuha. Yes po, sir. Ayan. So, sir, meron pong isang question po tayo dito. So, sir, bilang isang engineer po, interesado po ako sa performance metrics po nito. Kumusta raw po, sir, yung field capacity po ng attachment na ito compared po sa manual transplanting o sa mga self-propelled po na machines? Ayun po. So, yung ating transplanter po, nung tinest natin, nakapag-transplant po siya ng 1.6 hectares for 7 hours operation. Yan. Yun po yung naging capacity niya. Pero sa amin pong pagtatansya, kung ikaw po yung lagi nang gumagamit, mas lumalawak po yung kaya po niyang i-cover. Okay. So, ayun po, 1.6 hectares per Opo. 7 hours of operation. Opo. Noted po yan, engineer. So, meron pa po ulit tayo dito. So, sa in terms of agricultural engineering naman aspect po, no? So, in terms of condition po ng lupa, yung atin daw po bang rice transplanter attachment ay uubra po or po pwede po ba sa mga malalambot or deep mud na palayan, which is common po dito sa Rice Granary of the Philippines, which is yung Nueva Ecija po? Actually, opo, pwede. Isa po si Nueva Ecija, yung pinag-testingan ng ating rice transplanter. Si Region 3, si 4A, dito sa Laguna, at saka po sa Nueva Vizcaya. So, applicable po yung ating transplanter doon po sa condition ng lupa sa Nueva Ecija. Oh, okay, sir. So, ayun. So, pwedeng-pwede po siya sa malalambot o deep mud na palayan, which is common po sa Central Luzon, specifically po sa Nueva Ecija. So,
Ayan Sige po, may sir. isa pong, ay wait. Question po. Meron po ulit tayo isang question. Isa po So, ulit question, sir. gaano raw po kadaling i-calibrate yung ating seedling mechanism po ng rice transplanter attachment? Pero pwede raw po ba, sir, engineer po, na ma-adjust po ito, yung bilang po ng seedlings per hill and yung lalim po ng pagkakatanim? Or meron na pong specified, yung nabanggit nyo nga pong kung based po sa standard, meron na po bang specified na na calibration po doon po sa bilang po ng seedlings per hill and yung lalim po yung depth po ng pagkakatanim? Ayan po. Yung sa depth po, na-adjust naman po siya. So, 3 to 5 centimeters yung planting depth. Yung sa planting distance naman po, 30 centimeters by 20 centimeters naman po yung planting distance. Then, dun naman po sa number of hill, ang alam ko po is 3 to 5. Doon sa calibration naman po, hindi pa po namin siya na-try. Pero doon sa technology naman po, madali naman po siyang i-adjust. Ayan. Ayun, may isang question pa po tayo, sir. Regarding naman po sa Ay, maintenance. sige po. Engineer, alam po natin na ang mga magsasaka ay practical. Gaano po kadali ang maintenance nito? At madali lang po ba itong baklasin at linisin pagkatapos ng operation? Opo, madali lang po siyang baklasin at linisan. Yung pinaka ating transplanting mechanism, naka-cover naman po siya para po hindi po siya pasukin ng putik at saka man kasi meron po yung mga gears eh. Kaya so pagka napasukan po ng bato, is maaari pong mabasag. So mayroon naman po siyang protective cover. Lalagyan lang po siya ng mga grasa regularly. Ayun po. So madali lang po siyang linisin at saka baklasin. Opo. So, ayun. So, noted po sa madaling linisan at madali pong baklasin po. Pagkatapos po ng operation po, no? So, malaking tulong po Opo. yan. Kasi, aside po, nabanggit nyo nga po, locally available, yung fabrication methodology ay, kumbaga, sa easy steps, kaya pong ma-fabricate. And of course, pati po yung sa maintenance, madali rin pong i-maintain yung ating, yung pag-maintain na po ng ating attachment. So, ayun. Meron pa ba tayong katanungan dyan, partner? Ayun. So, ayan po. So, wala na pong question so far. So, share ko lang po yung ilan po sa learnings ko po, sir, ano? Mula po dun sa ating naging talakayan. Yung mga nakuha po. Siyempre, unang-una po, yung pinakang notable po for me is yung dami po. Kumbaga, compared po sa mano-mano po, kapag ginamitan natin ng rice transplanter attachment, from 14 na tao na nag-ooperate or kailangan pong maging parte nung farming operation po na yon, ay naging 2 na lang. To which Opo. na-address din po natin dito yung aging farmer. Ang aging farmer po, gaya nga po ng nabanggit ni Engineer Ray, ay yung average po na age ng farmer ay matanda na. So, yun po, ina-address po nila na by using this rice transplanter attachment, magko-collab po si father and si son kung saan sila na pong dalawa yung mag-ooperate ng ating rice transplanter attachment. So, aside sa bonding nila, kumbaga, na-address natin yung aging farmer nga po. Kumbaga, ma-encourage yung ating mga youth na ma-involve po sa ating pagtatanim, sa pagsasaka, which is very significant po. Kasi alam naman nating Philippines is an agricultural country. Ayan po. Ayun. Sa akin naman po, kasi hindi po ako from an engineering background, so napakarami ko pong natutunan. And ano po, parang na tumatak sa akin yung hindi lang siya, syempre useful nga siya, pero may trait din siya na very sustainable siya. It promotes sustainability, I think. Kasi parang nabanggit nga kanina na kapag may mga bagay kunyari na nasira, may mga parts, yung mga materials na ginamit nila, sir, ay parang it can easily be sourced sa parang local na... Locally available, yes. Locally available siya. And ayun nga, parang... Yung in terms of fabrication methodology rin, ano? Yes, very ano siya. Tapos, ayun, madami siyang... Hindi ka lang makakatipid sa
sa yun nga sa gastos at sa time na rin. Tapos kanina binabanggit din natin yung sa father and son, no. Parang I think related ito sa kasi ang alam ko ang DA meron silang program na Youth for Mechanization. So ang parang very related siya doon. Yung program kasi na yon, I think wait. Okay. Maganda yan, ma'am, kasi The meron na Youth for tayong bagong Mechanization generation and Defense ulit Advocacy, na- which believes that farm mechanization is the key to bring back the interest of the youth in agriculture. So, very pasok siya doon kasi nga, ito yung technology na ito, which is yung mechanization. Pwede siyang makatulong sa Yes. pagpopromote ng yung agriculture sa youth natin ngayon. Ayun. Pwede ko may i-add pa po si sir. Sige po sir, go on po. Sir. Actually, ma'am, bukod doon, cost-effective din yung ating technology. Compared Yes. kapag Opo. bumili tayo ng mga mahal na mga technology. Yes. Given, ma'am, yung parang ang gusto natin, instead na bumili tayo ng isa, pwede kang makabili ng apat. So, Opo. meron ka na kaagad Opo. 4 na farmers na makakagami. Mm. Pwede pa nilang ipahiram or iparentahan Iparenta. din. Yes po. So, hanggang sa lahat magkaroon. Opo. Ayun. Kapag talagang very cost efficient po yung ating rice transplanter attachment. And ang galing lang po na very thankful po kami na nakapag-guest kayo dito, sir. Kasi ang Radio Agri po actually, ang main po na frequency, nasasagap po sila sa Central Luzon. At most especially po sa Nueva Ecija. So, siguro po marami na pong yung nakikinig ngayon na interested sila ngayon. Parang kanina, di ba, kumakain lang tayo ng lunch, naririnig natin, ay, nagpe-play yung Radio Agri siya. So, Ah, yes. siguro marami na rin nakakinig ngayon and interested na sa rice transplanter attachment ng MIRDC. Kami rin, ma'am, excited na. Naantay na namin yung kanilang mga letter of intent. Wow. Wow. Siguraduhin po namin na bibilisin namin yung pag-transfer ng technology Opo. Sige, para sir. magamit na po ng ating mga farmers. Opo. Thank you po, sir. Iwan po namin sa comment section yung email po ng MIRDC and of course, email po ni Director ng MIRDC. So, ayun. Nakakatuwa po, no, na yun nga po, MIRDC, ang lawak po ng sakop nyo. Hindi lang siya agriculture, kundi yun, may defense and others na, kumbaga, malaking pakinabang po sa ating mga magsasaka. Tsaka it promotes collaboration din between the department, the agencies. Kasi, ayan, DOST tayo, tapos nakikipag-partnership tayo with Department of Agriculture. Ayan. And for sure, halos lahat naman or lahat talaga ng agency ay gumagamit ng metals or meron at merong metals na kakailanganin natin ng metals sa ating buhay. So ayan, nandyan po ang DOST MIRDC. Sila po yung nagkikater ng concerns with regards to metals industry. So ayun po. Ayun po, sir. Baka may message po kayo, may gusto po kayong batiin. Shout out, pasalamatan po, i-promote. Feel free, sir. It's your Of time course, to shine. shoutout ko lang po yung mga boss ko dito. Si Sir Bob, si Ma'am Lina, si Ma'am Grace, also yung other staffs natin dito sa Tabads. Very active po kami in promoting and transferring our technologies. Sana po, even po yung mga farmers natin, fabricators, cooperatives, if interested po kayo, give us a chat po sa Messenger or dun po sa Facebook page namin and sisiguraduhin po namin na magre-respond kami and matatransfer namin yung prefer ninyo and need ninyong technology. Ayun po, may assurance na po si sir na mag-reply po sila kaagad kapag merong pong concerns or may mga intent po tayo. So, ayun. Sir Ray, Engineer Ray, maraming salamat po for your effort and your time. And of course, for sharing your knowledge po sa ating mga viewers and listeners. Thank you very much, ma'am. And sa buong MIRDC po, regards po sa inyong lahat dyan, sir. Specifically po dyan sa division nyo po, yung Technology Diffusion Division. Thank you po, sir. Thank you po. So, ayun po, isang makaagham na talakayan na naman po ang ating pinagsaluhan ngayong hapon. So, maraming salamat po ulit, Sir Engineer Ray Mariposque. Muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig, nanood at syempre natuto. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat.
Mga kaagham, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga at Zambales. Siyempre pati na rin yung DOST MIRDC, paki-follow na rin po sila para updated kayo sa kanilang programs and activities. And paki-invite na rin po yung mga friends nyo na mag-follow para updated din sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. So, nais din po namin ipabatid na maaari ninyong balikan ang replay ng aming mga episodes sa Radio Agree 90.1 FM Filmec YouTube channel at mapakinggan din ang mga ito sa kanilang radyo every weekend. So muli, maraming salamat sa pagtutok sa ikalawang araw ng ating talakayan. Hatid namin ng iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Julia Cesar Visicat, ako pong muli si Lorraine Custodio. At ako naman po si Dian Briones, ang nakasama nyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week, dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya, teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agham may kasagutan.